Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin tungkol sa petisyon na isinampa ni na Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab laban sa 2025 national budget. Gumulong na po ang proseso. Nag-set na po ng petsa ang Supreme Court para sa pagdinig nitong petisyon na ito. Okay, si Optic Politics, meron siyang post 22 minutes ago. So, bago-bago pa. Sabi niya, breaking news. Korte Suprema diringgin ang petisyon laban sa GAA 2025. Itinakda sa April 1, 2025 ang oral arguments kaugnay sa petisyon na nagpapadeklara na unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act. So, may petsa na. So, to me, this is good news, although medyo delayed. February, March, April. Sige na lang. Mamaya, parinig ko sa inyo, ongoing ang live ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page. Sabi niya, namumuro na ang GAA ni Marcos. Parinig ko mamaya. So, magbasa lang tayo ng mga comments. Estrelleta Humilde, sabi niya, God is not sleeping. Miracle for the Supreme Court, for love of the country and its constitution, for the people, by the people. Si Berlito Ablin, it is part of due process to give ample time for the respondents to prepare. This is to avoid miscarriage of justice. Unlike the impeachment process of Inday Sara, where it was done in haste, just like a kangaroo court that the Makabayan Black are familiar with. Okay. Veda Inarle, sabi niya, ano ba yan? Ubos na ang pera bago pa mag-hearing. There should be a restraining order for the budget release. Joseph Montilla, if GAA is proven unconstitutional, BBM should step down. Anthony Año-Nuevo, paano pagpabor kina Attorney Vic reenact budget? Paano yung napamigay na ayuda galing sa insertion? In one day, laki ng bigayan, yung 1 month mahigit pa kaya dapat ba may TRO na sa pag-distribute ng AKAP? So, yun po ang question. Kung tagal pa, April, baka ubos na yung AKAP. Kasi, gagamitin na yan para sa eleksyon eh. Boyet Pariabras. Sabi niya, dalangin ko na sana maging patas ang SC alang-alang sa bansang Pilipinas. Ako, taas ang respeto ko sa SC. Umaasa ako na patas ang pagdinig. Delia Banzale, April Fool's Day? I hope we won't be fooled. Minsan na tayong nabodol. Joseph Damian, hindi ang impeachment ni BP Sara kasi ang breaking news din ng SMNI. Panawagan ng SE sa House of Representatives. Pumool Jenly, bakit mas inuna pa ang impeachment kaysa dito na mas ito ang importanteng malaman ng sambayanan? Marilo Halyorena, ang tagal kung sila orada. Jose Ku, hoy, ba't ang tagal? Yan nga ang isang tanong, April 1 pa eh. Na-influensyahan na ba ang SA? Mga mamayang Pilipino ang makakalaban ninyo. Jemel Mangkaw, April 1, ubos na ang budget niyan, nabulsa na ni... Okay, so, bisitahin natin, pakinggan natin si Attorney Vic Rodriguez, live niya,
Kaya lang, ito rin ang topic niya. Yung mayroon nang na-iset na petsa. April 1. To me, happy na ako niyan. Gumugulong. Hindi katulad nung last year, yung 2024, meron ding petition na i-declare na unconstitutional. Parang walang nangyari. Correct me if I'm wrong. Okay, asa na si Attorney Vic? Ako, nawala na. Anyway, napanood ko kanina si Attorney Vic Rodriguez, yun na nga, namumuro. Anong ibig sabihin ng namumuro? Kung sa bingo pa, malapit ka nang magbingo, isang numero na lang mapuno. Yung ano mo, bingo ka na. Yun. Kaya, yun namang impeachment ni VP Sara, 2 petition na ang nandyan sa Korte Suprema. Ang isang petition, yung nauna, asking the Supreme Court na i-direct ang Senado na simulan na kaagad-agad ang impeachment trial. At kanina, ito, today, pinag-usapan na sa en banc ng Supreme Court. So malalaman natin bukas makalawa ano ang napagkasundoan ng mga maestrado. Ngayong araw din, nag-file ng petition si Attorney Torion at 3 pang abogado from Mindanao asking the court to issue TRO, Temporary Restraining Order, ipatigil naman ang impeachment ni VP Sara. So yan po, dumarami ang trabaho ng Supreme Court. Last bastion of justice sa ating bansa. Ulitin ko, mataas ang tiwala ko, mataas ang respeto ko sa ating Supreme Court. Kaya huwag po tayong mag-alala. Medyo mabagal nga lang. Kaya lang, that's part of our judicial system. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Yung ating sweldo sa channel na ito, itinutulong natin sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay po tayo ng libreng yero at pako para ang tribo makapagpatayo ng kanilang sarilang bahay o ma-repair ang sira-sirang bahay. Namimigay din tayo ng libreng solar lights dahil napakadilim kung gabi sa lugar nila, walang kuryente. So, panoorin nyo itong video na ito. Kasama kayo sa pagtulong sa tribo. Salamat sa inyong panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Magandang hapon po sa nanonood ng video. Gusto ko pong pakilala sa inyo. Ako po si Roslyn Lugpaw. Inutusan po ako ni Sir Macanas ng pag-video. Pasensya lang po kayo na hindi ako makatagalog kasi Talaandig po ako, hindi ako marunong magtagalog. O karon mauna ni siya ang balay din ni sa Paganan, nga kadtong natabangan, nga luoy ang ilang balay. Sa una, so karon maayo na ilang balay o nakaatop na sila o humanapod ang ilang balay.